Siya ang tinaguriang the greatest all-around player sa NBA. Paano ba naman mga idol sa height nito na 6'9" na may malaki pang build ng pangangatawan ay kaya nitong maglaro ng kahit anong posisyon sa liga. Tinatawag din itong hari ng basketball sa NBA dahil sa pagiging unstoppable nito sa loob ng court. At kamakailan nga lang mga idol nang burahin niya ang record at palitan sa pwesto si Kareem Abdul-Jabbar bilang number 1 all-time scoring leader sa history ng NBA. At kung sa usapang GOAT o greatest of all time ay malamang ay hindi mawawala ang kanyang pangalan dito mga idol. At yan ang magiging tampok natin sa bidyong ito, ang kwentong buhay basketball ng one-time NBA Rookie of the Year, one-time NBA Scoring Champion, one-time NBA Assist Leader, 3 times All-Star MVP, 19 times NBA All-Star, 4 times Regular Season MVP, 4 times Finals MVP, at 4 times NBA Champion. Walang iba kundi ang Akron, Ohio native at ang multiple superstar na si King LeBron James. Tara mga idol, simulan na natin ito. Umpisahan natin sa batang LeBron James. Si LeBron Raymond James ay ipinanganak sa Akron, Ohio, United States noong December 30, 1984. Bata pa nga lang itong si LeBron mga idol ay sagad na ito sa hirap. Dumating pa nga sa punto mga idol na wala na itong makain at wala na rin silang matirahan kasama ang kanyang ina na si Gloria James. At kahit sa kahirapan nga ng kanilang buhay ay hindi naging hadlang para kay James na ipagpatuloy ang pangarap nito na maging isang mahusay na basketball player. At sa kanyang high school basketball year na kung saan ay nag-aral nga itong si LeBron sa St. Mary High School ay dito na nga nagsimula mga idol ang basketball journey ng 6'2" pa lang ang height na LeBron James. At dahil sa galing nga ng paglalaro ni LeBron ng kanyang high school basketball year sa St. Mary ay tinuring na siyang malaking tinik sa lalamunan para sa ibang kupunan. At dahil sa laki ng pangangatawan nito at sobrang athletic sa loob ng court ay nakilala na ito at gumawa ng pangalan sa kanyang high school basketball career. At nagawa nga nitong buhatin ang kanyang kupunan para sa 3 kampyonato. At dahil dyan mga idol ay itinanghal ito bilang 2 times High School Player of the Year, 3 times Ohio Mr. Basketball, 2 times Parade Basketball High School Player of the Year. Dahil dyan mga idol, high school pa lang sa edad na 18 years old, taong 2003 ay nagpa-drop na nga si LeBron sa NBA. Nakuha siya bilang first overall pick na napili ng kupunan ng Cleveland Cavaliers. At sa unang taon ni LeBron sa liga ng NBA ay pinatunayan nito na tama ang mga expectation sa kanya. Dahil sa mga panahon na yan mga idol ay kinukumpara na siya kay Michael Jordan at tinatawag pa siyang the chosen one. Sa kanyang rookie season nga mga idol ay siya lang ang gumagawa para sa Cavs. Sa madaling sabi mga idol ay all around position na ang kanyang ginaganapan. Habang mag-isa lang nitong binubuhat ang kupunan nito, 20 points per game, 5 rebounds per game, 5.9 assists per game, at 1 steal per game. Para tanghalin nga ito bilang NBA Rookie of the Year, subalit tinanghal man siya bilang NBA Rookie of the Year sa mga panahon na ito. Hindi naman naging maganda ang naging record ng kupunan ni LeBron sa kabuuan ng regular season. Sa madaling sabi nga mga idol ay hindi nga sila nakapasok sa NBA playoffs. So 2004-2005 NBA season, dito ay nagtatala na ng mga numerong 27.2 points per game si LeBron, dahilan para mapasama na siya sa kanyang unang All-Star game. At sa kabila ng lahat ng iyan mga idol ay hindi pa rin pinalad ang team ni LeBron at si LeBron na makaabot man lamang sa NBA playoffs dahil sa ikalawang pagkakataon ay laglag na naman sila sa regular season. Pero 2005-2006 NBA season mga idol at sa season ding ito ay hindi na pumayag si LBJ na hindi makaabot sa playoffs ang kanyang kupunan nang buhatin niya ang Cavs at bitbitin papuntang playoffs. Grabing buhat nga ang ginawa ni LeBron sa kanyang kupunan at nag-average siya dito ng 31.4 points per game, 7 rebounds per game at merong 6.6 assists per game. At sa pagkakataong ito tinapos nila ang kabuuan ng regular season na may record na 50-32 win-loss record para makuha nila ang ika-4 na pwesto sa East. Well, pagtapak nila sa playoffs ng sagasaan at talunin nila ang Wizards. Subalit pagdating nila ng second round mga idol, nang makatapat nila ang Detroit Pistons at tuluyan silang inilaglag nito. Si LeBron ay nag-average sa kanyang playoffs game ng 30.8 points per game, 8.1 rebounds per game, 5.8 assists per game na merong 1.7 steal per game. At dahil sa mga numerong iyan ay talagang kitang-kita na buhat ni LeBron ang kanyang kupunan. At makikita rin mga idol na talagang kailangan niya ng mga katulong.
2006-2007 season, dito ay kaayod marino si Lebron. At sa season ding ito ay nagawa niyang buhatin at bitbitin mag-isa na walang kasamang superstar ang kanyang kupunan. Hindi lamang sa playoffs mga idol, na itawid din niya ito sa NBA Finals. Sa first round ng playoffs nang i-demolish nila ang Wizards sa 4 na laro lamang. At sa second round ng NBA playoffs nang i-eliminate nila ang New Jersey Nets at talunin na umabot lamang ng Game 6 mga idol. At sa Eastern Conference Finals ay muling nagtagpo ang mga landas nila ng kupunang nagwalis sa kanila sa nakaraang playoffs. Dito ay gigil na makabawi si Lebron mga idol. At sa pagkakataong ito ay tinalo nga nila ang Detroit Pistons at tuluyang nakaabante si Lebron at ang Cavs sa NBA Finals. Subalit pagtapak nila sa NBA Finals, dito ay nakatapat naman nila ang kupunan ng San Antonio Spurs, na kung saan ang kupunang ito ay nag-uumpisa ng magtatag ng kanilang dinastiya, na pinamumunuan ng kanilang tatlong superstar na sila Manu Ginobili, Tim Duncan at Tony Parker. Kaya naman mga idol, nung nagkaharap na sila sa finals ay hindi nga umubra ang tigas at tikas ng mga kabalyero, matapos lang silang walisin ng Spurs at tapusin ang serye sa 4 na laro lamang. At sa season ding ito ay very disappointing season para kay Lebron. Well, pagkatapos nga niyan mga idol ay nanatili pa rin si Lebron ng mga ilang season at umaasang mabigyan niya ng kampyonato ang kupunang nag-drop sa kanya. 2009-2010 season, tuloy pa rin sa pag-dominate si Lebron sa liga. Ito rin yung taon na tinanghal siya bilang back-to-back MVP sa magkasunod na rin na season. Pagkatapos niyan mga idol ay patuloy pa rin naging mailap kay Lebron ang makakuha at mabigyan ng kampyonato ang kanyang kupunan. Kaya humantong nga ito sa mabigat na desisyon. At sa taon din ng July 2010 nang maging restricted free agency si Lebron ay marami ang nagulat sa naging desisyon nito matapos itong magdeklara na aanib siya sa kupunan ng Miami Heat. Well, 2010-2011 NBA season, ito ang unang season ni Lebron na kasama sila Dwayne Wade at Chris Bosh. At sa kanilang unang season na magkakasama ay nakagawa kaagad sila ng magandang team chemistry, dahilan para dominahin nila ang buong East at pakainin ng alikabok ang mga kupunang nakatapat nila sa playoffs. Kaya naman mga idol, sa unang taon ng pagsasama nila ay nakarating kaagad sila sa NBA Finals. At magtapak nga nila sa Finals mga idol ay nakatapat nila ang Dallas Mavericks na tumalo at nagpauwi naman sa kanila para hindi nila masungkit ang kampyonato. At dahil sa pagkatalo sa finals sa mga kamay ng Dallas Mavericks ay lalong naging gigil ang trio na makakuha ng kampyonato. Kaya 2011 to 2012 season, ito na ang simula ng pagdomina ng Heat sa buong NBA. At sa kabuuan ng regular season ay napwestuhan nila ang ikalawang pwesto sa East. At sa season ding ito ay muling itinanghal si Lebron bilang NBA regular season MVP, na kung saan ito na rin ang ikatlong MVP ni Lebron. Pagtapak nila muli sa playoffs nang pihitin nila ang silinyador at i-demolish ang mga nakatapat nila. Sa first round, tinapos nila ang serye sa 4-1 kontra sa Knicks. Isang beses nga lang nila itong pinatikim ng panalo. Sa second round, nang dikdikin naman nila ng pinong-pino ang Pacers. Eastern Conference Finals, nang makabakbakan naman nila ang Boston Celtics na mayroong Paul Pierce, Kevin Garnett, na umabot nga sa Game 7 ang kanilang tapatan. Pero pagdating ng Game 7 ay nagawa pa ring manalo ng Heat mga idol. Kaya naman sila ang naka-advance sa 2012 NBA Finals. At sa Finals mga idol, nang mapalaban sila sa OKC na pinangungunahan ng kanilang Big 3 na sila Harden, Westbrook at Kevin Durant, binusabos lamang nila ito at tinalo ng walang kahirap-hirap na umabot lamang ang kanilang bakbakan sa Game 5. Kaya sa wakas mga idol ay nakuha na rin ni LBJ ang una nitong kampyonato. Bukod dyan mga idol, itinanghal din siyang bilang Finals MVP. At sa sumunod na season nga lang mga idol, 2012-2013, muli na naman silang nakarating sa NBA Finals. At dito ay nakatapat nila ang San Antonio Spurs nila Duncan, Ginobili at Parker. At sa pagkakataong ito mga idol ay muli nilang nakuha ang ikalawa nilang sunod na kampyonato. Yan ay dahil sa crucial 3 points na naipasok ni Ray Allen na nagsalba sa kanila at para mapuwersa sa Game 7 ang serye. At pagdating ng Game 7 nang makuha pa nila ang panalo, dahilan para makuha pa nila ang kampyonato. At ito na rin ang ikalawang kampyonato para kay Lebron at ikalawa rin niyang Finals MVP. 2013 to 2014 season, muling nakarating si Lebron at ang Heat sa NBA Finals. Dito ay susubukan nilang makuha ang three-peat nang makatapat nila ulit ang San Antonio Spurs. Pero sa pagkakataong ito mga idol ay hindi nga sila pinalad na makuha ang three-peat dahil sa pagkakataong ito hindi na pumayag ang Spurs na masilatan pa sila ng kampyonato. At tinapos nga ng Spurs ang serye sa loob lamang ng Game 5 na isang beses lang nilang pinalasap ng panalo ang Heat. At dahil nga sa another disappointing ng Heat at ni Lebron
Lebron ay muli na namang humantong sa mabigat na pagdidesisyon si Lebron matapos itong umalis sa Heat at bumalik sa Cavs. Kaya naman 2014 to 2015 season nang opisyal nang bumalik itong si Lebron sa Cleveland. At dito nga mga idol ay makakasama niya ang isa pang superstar ng Cleveland na si Kyrie Irving. Dahil dito mga idol ay may mga katulong na itong si Lebron. At sa mga panahong ito mga idol ay nagsisimula na rin magtayo ng empire ang Golden State Warriors. Kasabay din ang pag-usbong ng rivalry sa pagitan ng Cleveland at ng Warriors. At biruin ninyo mga idol, 4 consecutive finals na sila lang lagi ang nagbabakbakan mula nung 2015 hanggang 2018. At sa kanilang 4 na beses ng paghaharap sa finals ay talagang pinahirapan ng Splash Brothers at ng Golden State ang Cavs at si Lebron. At sa 4 na seasong nagkasalubong sila sa finals ay isang beses nga lang nakakuha ng kampyonato ang Cavs at si Lebron. At ito ay nung 2016 NBA Finals na kung saan mga idol ay dihado na ang Cavs ni Lebron ng 3-1 deficit na nagawa pa nga nilang makabalik para baliktarin ang serye. At nakagawa pa ng history itong si Lebron at Kyrie mga idol. Well, dahil nga dyan nakuha na ni Lebron ang ikatlo niyang kampyonato at ikatlo na rin niyang Finals MVP. 2017 to 2018 NBA Finals, muli silang nagtagpo ng Golden State Warriors sa huling kanto ng liga. Kaya lang mga idol ay 2 beses ding pinadapa ng Warriors ang team ni Lebron. Noong 2018 Finals nang walisin lang ng Warriors ang Cavs. At pagkatapos ng season na yan ay muli na namang nagdesisyon si Lebron na umalis na naman ng Cavs para lumipat na naman ng ibang kupunan. At sa pagkakataong ito, 2018 to 2019 season, tuluyan nang lumipat sa bakuran ng Los Angeles Lakers itong si Lebron. At dito nakasama niya ang mga batang player ng Lakers na sila Kyle Kuzma, Brandon Ingram at Lonzo Ball. Nakasama din niya dito ang mga veteranong player na si Joel Magee, Rajon Rondo at Lance Stephenson. At unang season ni Lebron sa Lakers ay hindi nga sila nakapasok sa playoffs dahil sa nagtamo nga ito ng injury mga idol. Pero next season nga lang, 2019-2020 season, nang makuha ng Lakers sa isang biggest trade itong si Anthony Davis na makakatulong ni Lebron at sa Lakers para makasungkit ng kampyonato. Naging maganda ang chemistry sa unang pagsasama ni Lebron at Davis at binansagan silang dynamic duo dahil hirap ngang makasabay sa kanila ang ibang kupunan at nag-record sila ng 52 to 19 win-loss record para pwestuhan nila ang number 1 spot at pagharian nila ang buong West. At pagpasok nila sa playoffs ay isa-isa nilang pinataob ang kanilang mga nakatapat matapos nilang dikdikin ang Portland, Rockets at Nuggets na pinatikin lang nila ng isang panalo mga idol. At pagtapak nila sa finals mga idol ay tinalo nga nila ang Miami Heat na umabot lang sa Game 6 ang kanilang tapatan. At nakuha na nga ni Lebron ang pang-4 niyang kampyonato at ika-4 niya ring Finals MVP. 2020 to 21 season, bigo ang Lakers na makuha nila ang kanilang back-to-back championship matapos magtamo ng injury dito si Lebron, dahilan kung bakit nakapaglaro lamang siya ng 45 games sa regular season. Pero nag-average pa rin si LBJ sa season na ito ng 25 points per game, 7.7 rebounds per game at 7.8 assists per game, habang na-secure naman nila ang ika-7 pwesto sa West. At sa mga panahon na ito mga idol ay dito na ipinatupad ang play-in tournament na kung saan ay tinalo nga nila ang Golden State Warriors at na-secure nila ang 8th seed para tuluyang makapasok sa NBA playoffs. Yun nga lang mga idol, hindi rin sila nakaabante sa second round dahil nung nakaharap nila ang Phoenix Suns ay inilagdag nga sila nito sa first round ng playoffs. So 2021 to 22 season, si Lebron ay 37 years old na sa taong ito, pero nag-average pa rin siya sa season ding ito ng 30 points, 3 points per game, 8.2 rebounds per game na meron pang 6.2 assists per game. At siya din ang ikalimang player na nakapagtala ng 30,000 points at 10,000 rebounds sa NBA history. Pero sa season na ito ay hindi nga sila nakapasok sa playoffs. 2022 to 23 season, ito ang kasalukuyang season at sa season ding ito nang maisulat ni Lebron ang kanyang pangalan bilang number 1 all-time scoring leader sa buong kasaysayan ng NBA. Matapos nga niyang burahin ang record ni Kareem Abdul-Jabbar at naganap nga ito mga idol sa laban nila sa OKC Thunder buwan ng February 7 taong pangkasalukuyan. At witness greatness nga ito mga idol. Si Lebron ay nagtala dito ng 30 points, sapat para malagpasan na niya ang record ni Kareem Abdul-Jabbar na halos 40 years nga mga idol na walang nakaka-break ng
38,387 points. At sa 20 season ni LBJ ay nagawa nga niyang ma-break ang record na ito, na isa sa may kukonsidera na pinakamahirap ma-break na record. Well, pagdating ng postseason game ay naging 50-50 ang pagpasok ng kupunan ni LeBron sa playoffs, matapos silang dumaan ng play-in tournament na kung saan ay nakatapat nila ang Minnesota Timberwolves at tinalo nga nila ito at nasecure nila ang ikapitong pwesto sa West. At nung pagtapak nila sa first round ng playoffs, nang pataubin nila ang number 2 seed na Memphis Grizzlies na tinapos lang ang kanilang serye sa Game 6. At sa second round nang ilaglag naman nila ang defending champion na Golden State Warriors Western Conference Finals. Ito na sana ang pagkakataon ni LBJ para makuha niya ang kanyang panglimang kampyonato. Pero sa kasamaang palad mga idol ay nakaharap nila ang number 1 sa West na Denver Nuggets. At sa pagkakataong ito mga idol ay bigo na naman si LeBron na makatapak sa finals. Patapos lang silang walisin at durugin ng Nuggets sa loob lamang ng 4 na laro. At may tuturing itong another disappointing season para kay LeBron dahil sa pagkakasweep nila sa Denver. Well, sa darating na panibagong season, tignan natin mga idol kung makakabawi ba si LeBron at ang Lakers.